Magandang oras mga kagulin boy, mga kababayan. Merong good news dito dahil ang Chinese Navy, PLA Navy ng China ay hindi na nanghaharang ng RORI or itong resupply mission ng mga pagkain sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Bakit nga ba? Anong rason? Well, atin yan tatalakayin mamaya. Atin muna panuorin ang balita kurtesi ng UN TV. Paano raw nalusutan ng RORE mission ang mga Chinese na nangaharang sa may Ayungin Shoal? Walang pangaharang na nangyari dahil nakalusot ng payapa at ligtas yung mga sundalong Pilipino doon sa Ayungin Shoal noong mga nakaraang buwan na nagsagawa tayo ng rotational and resupply mission doon. Mariing itinanggi ng National Task Force West Philippine Sea Area Task Force West na humingi sila ng permiso o pinayagan ng China ang isinagawang RORE o Rotational and Resupply Mission sa mga sundalong Pilipino na nagbabantay sa BRP Sierra Madre o LS-57 sa Ayungin Shoal noong March 4. Ito mga kababayan, sandali lang. Itong balita na napaka-sinungaling talaga ng China. Dahil sa kanilang balita ay sinabi nila na itong humingi daw ang Philippine Navy ng permission sa Chinese Navy, sa People's Liberation Navy. Ay humingi daw tayo ng permiso sa kanila kaya hindi tayo nila hinaharang. Yun ang kanilang propaganda doon sa China para marinig ng mga Chinese community doon ng mga inchik na talagang tumikluhod tayo sa kanila dahil humingi tayo ng permiso sa pagpunta sa sarili nating karagatan. Kalukuhan, di ba? Pero ang katotohanan, hindi daw tayo humingi. Talagang hindi na tayo hinarang. Sa palagay ko, takot ito narito kasi ang puwersang Amerikano sa Subic dahil sa balikatan, di ba? Sa balikatan exercises. Mayroon yatang 2 linggo sila diyan. Kaya medyo natatakot ang China, baka magsalubungan pa, di ba? Ito ang palagay ko, kaya tahimik na tahimik sila ngayon. Wala nang bumbero hindi na nagbumbero sila diyan sa mga resupply mission sa barkong BRP Sierra Madre. Kaya ang punto natin dito, bakit magsinungaling pa sila na humingi daw tayo ng permiso? Kaya hindi tayo nila hinaharang. Kagaguhan mga kababayan. Grabe. Ang katotohanan, natakot sila sa balikatan dahil nandiyan ang mga Amerikano. Yan ang kinakatakutan nila. Kaya hindi na sila nangharang diyan. At baka sa susunod ay mahimasmasan na sila, mamulat sa katotohanan na hindi talaga sa kanila ang karagatan na yan. At dahil yan sa utos ni Xi Jinping, isang utos lang ni Xi Jinping dyan na sige na, lubayan nyo na yan. Iwanan nyo na lang yan, Ayungin Shoal na yan. Dito na lang tayo sa banda sa atin. Ay tatalima naman yung Chinese Navy, di ba? Mga kababayan. Ang problema kasi itong Xi Jinping, napakataas ng ng mission and vision. Gusto niyang talunin ang Amerika sa sa level. Tatalunin niya sa giyera, tatalunin niya sa ekonomiya. Hindi niya magawa. Hindi magawa ng China dahil ang China ay wala talaga yan. Lampa talaga yan. Kaya nga ngayon ay tumikluhod sila kay Donald Trump dahil sa nagsara ng napakaraming kumpanya sa China dahil hindi mai-deliver yung kanilang mga goods dahil sa napakataas ng taripa ni Donald Trump. Ngayon muna si si Jinping nagipaglaban muna sa taripa. Nagbigay din siya ng malaking taripa sa US pero walang nangyari. Kasi ang China ang pinakamaraming produkto na ibininta sa US. Ang US kunti lang. Kaya lugi talaga ang China diyan. Lugi sila, kaya ang kanilang mga goods ngayon ay nakatambak sa mga bodega. Iyak-iyak yung kahit mag-search kayo sa YouTube, umiiyak ngayon ng mga may-ari ng kumpanya sa China dahil hindi nga mabenta ang kanilang number 1 consumer kasi Amerika
Kahit na yung Apple company ng cellphone, Amerika ang nag-design ng cellphone na yan, pero ang gumagawa China. And then ibinenta muli sa Amerika. Lugi ang Amerika dyan dahil Amerika ang nag-design sa cellphone, pero ang nakinabang ay China. Kaya gustong bawiin ni Donald Trump ang Apple ng China dahil sa Amerika talaga yan. Gumamit lang sila ng ano dyan, ng itong pangalan na Apple. Okay, so ito nga, balikan natin ang balita ng UNTV ay 2 beses na daw ang Rory mission na walang humaharang. Kaya nagtataka sila, bakit walang harang? Ang sabi naman ng ng Chinese news sa kanilang pamantalaan, sa kanilang mga payagan, ang sabi ay humingi daw tayo ng permiso sa kanila para hindi sila harangin. Kaya hindi tayo hinarang dahil tumikluhod daw tayo humingi ng permiso sa kanila. Grabe, no? Karagatan natin tapos tayo pa yung humingi ng permiso. Napaka walang hiya. Balik tayo sa balita. Iit ng National Task Force West Philippine Sea, ang Ayungin Shoal ay nasa loob ng Philippine Exclusive Economic Zone and Continental Shelf na pinagtibay naman ng 2016 Arbitral Award. Sabi ng NTFWPS, may jurisdiction at sovereign rights ang Pilipinas sa nasabing bahura, kaya malayang makapagsasagawa ng RORE mission sa lugar ang Pilipinas alinsunod sa international law. Aniya, ang ginagawa ng China ay lantarang pagtatangka ng pagpapakalat ng maling impormasyon upang pahinain ang soberenya ng Pilipinas at iligaw ang international community. Hindi kinikilala ng Pilipinas ang karapatan ng China sa Ayungin Shoal at hindi anya kailangan ng pagsang-ayon ng China sa anumang aksyon ng pamahalaan sa lugar. Nitong April 9, ang pinakahuling rotational and resupply mission ng Armed Forces of the Philippines sa Ayungin Shoal. As I mentioned, na-focus natin dito is combined arms warfare. So for ground operations, Didepensa ang Philippine Army gamit ang iba't ibang armas, kabilang ang Atmos 155mm self-propelled howitzer, 81mm at 60mm mortars, at ang Sabra light tank. Ito mga kababayan, meron pala tayong 30 ka tangke de guerra na galing yan sa Israel. Kaya magandang tangke de guerra yan. At yan ay sa panahon ni PBBM na purchase yan. Ay 2023 yata, 2023, 2024 na purchase galing sa Israel ang tangke de guerra na 30. Ang dami-dami niyan, 30. At alam nyo ba na grabe, ang dami-dami ng pandigma na mga kagamitan ngayon sa Subic. Halos linggo-linggo may dumarating Isinasakay lang sa yung malalaking C-130 ng Amerika, yung mga Hercules na tinatawag Hercules, malalaking eroplano na kayang magkarga ng 4 na tangke de guerra sa loob nito. Grabe, kaya ang dami na palang mga armored vehicles natin, mga tangke de guerra, APC, marami na pala. Gagawa tayo ng video na makita natin yan sa Subic. Grabe, ang dami-dami talagang inarmasan tayo ng Amerika dahil very strategic talaga ang Amerika. At strategic din ang lugar natin kasi galing dyan sa Batanes, pwedeng targetin na natin ang China Diyan lang sa Batanes. Aabot na yung mga missiles natin. Kaya takot talaga ang China diyan. Ngayon sa palagay ko na unti-unti nang nahimasmasan si Xi Jinping Kasi nakikita naman nila na dami-dami na talagang armas ng Pilipinas diyan sa Luzon, Palawan, diyan sa Batanes, Northern Luzon ang inarmasan ngayon ng Amerika dahil malapit lang sa Taiwan at malapit sa China. Kaya kahit anong tingin natin diyan, kung ikaw ay isang war analyst, ay wala na. Checkmate ng China dahil napalibutan na siya. Nandyan ang Japan, nandyan ang Taiwan, nandito ang Pilipinas. At pagkatapos niyan, atong first island chain ay dito napapasok yung Guam, Palau, Hawaii, Saipan. Yan, may mga US bases din dyan. Indo-Pacific pa rin yan na region, pero nakareserba lang yan. Ang talagang frontline ng gera ay Pilipinas, Taiwan, Japan. Yan.
Kaya dyan pa lamang ay mahirapan ng China sa atin eh. Itong Japan, meron pang South Korea. Diba? Dyan pa lang mahirapan na sila ay baback up ang Australia at saka Great Britain tsaka India. Kaya wala talaga. Talagang talo ang China sa gira na ito kung gagawa sila ng kalukuhan. Ay siguro 2 linggo lang ang gira o 1 linggo lang tapos na. Tapos na mga kababayan. Alright, kaya ngayon unti-unti na nating nakikita na matakutin pala itong China. Nandito lang yung US Army para sa balikatan ay tahimik na ang karagatan ng WPS eh. Pero pag uwi ng mga Amerikanong ito, pagkatapos ng balikatan, siguro nandyan na naman yung bumbero nila. Tsaka yung monster nila na Monster Coast Guard ship na napakalaki. Okay, so patuloy tayo sa ating balita mga kababayan. Dito makikita natin ng nagpa-practice ang mga Philippine Army ng Sabra tank sa pag-target sa layo na almost 1 kilometer ang target. Panoorin natin. As I mentioned, na-focus natin dito is combined arms warfare. So for ground operations, it's a combination of infantry, artillery, and armored units working side by side together. So part of it is not only do we test the capability of these arms, but also how they work together as part of a combined arms team. Nabili ng Pilipinas ang 30 units ng Sabra light tank sa Israel sa halagang 94 billion pesos sa ilalim ng AFP Modernization Program Horizon 2. 2023 at 2024 dumating sa bansa ang ilang unit nito. Kayang tamaan ng Sabra light tank ang target sa layong 11 hanggang 16 na kilometro. Ayan mga kababayan, so panahon ni PBBM talaga yan. Binili natin bilyones ang halaga, di ba? Pera ng Pilipinas. Kaya kung may utang man tayo, may utang ngayon si PBBM na 1.6 billion yata. Yun lang yung utang niya ngayon. Pero kita nyo naman, di ba, ilang bilyon ba yung binili na mga tangke digira, ang dami-dami niyan. Di ba kaya hindi kinukurakot ang pera ni PBBM? Merong binili. Bumili pa nga tayo sa India ng BrahMos, ang daming missiles. Di ba? Kaya sa panahon ni Digong, meron ba siyang nabili? Meron nga silang binili yung maliit na barko, Frigate. Ang nagkapera doon ay si Bungo dahil si Bungo ang nag-ahinti. Grabe no? Dapat ang mag-ahinti ay hindi nagtrabaho sa gobyerno kasi bawal yan. Kaya mayroong ang plunder case si Bungo, mga kababayan. Okay, tapusin natin ang video. Bahagi ang isinasagawang pagsasanay ng Katiks-Katihan o Combined Armed Training Exercise na naglalayong palakasin ang combine and control capabilities ng hukbong katihan upang pataasin ang kahandaan sa depensa. So ito mga kababayan, ang balikatan na ito ay dito matitesting yung mga binibili natin na bago. Meron akong idugtong dito na video, baka bukas ay makikita nyo na meron pala tayong mga Black Hawks helicopter. Yun ay mga modernong helicopter. At merong nadagdag na dinala dito ng Amerika ng mga F-16 fighter jets. Nasa 20. Hindi natin tiyak kung binili na ng Pilipinas o inutang o ibigay lang. Kaya napakarami ng armas natin, kulang na lang mga submarino eh. Mahal kasi ang submarino kaya hindi natin kaya bumili niyan. Ngayon, meron din tayong na-deliver galing sa South Korea na mga maliliit na pandigma na barko. Kaya hindi na tayo basta-basta kasi nandyan pa naman ang Amerika. Ipag magkaputukan talaga dyan sa WPS, automatic wala pang 12 hours nandito na ang aircraft carrier ng Amerika. At puposisyon na yan harap sa China. Kaya kailangan lang natin ng konting pang deterrent. Kaya nilalagyan tayo mga kababayan ng Amerika ng mga armas dito at mga gagamitan na pang militar para meron tayong pang deterrent. Ibig sabihin ng deterrent, pampatagal. Halimbawa, atake ang China, hindi kaagad nila makuha sa isang araw ang Pilipinas dahil meron tayong mga armas. At kinabukasan yan ay darating na ang hukbo ng Amerika, ng Great Britain at Australia at New Zealand. Yan ang pinaka-importante kasi kung wala talaga tayong panglaban,
wala tayong pampatagal or deterrent, ay bandila na ng Chinese ang nagwagayway sa kapital natin sa Manila. At mahirapan na ang Amerika pagpasok kung ganyan. Kaya ang Amerika ay sanayan sa gera, meron silang strategy. Ang China wala pang gera ang China na nasamahan. Palaging purma-purma lang yan. Kaya nga matakotin yan eh. Takot na takot yan sila. Kaya nga lang yan ang utos sa kanila ni Xi Jinping na mag-astang mga tiger daw ng Asia. Alright mga kababayan, hanggang dito na lang tayo. Maraming salamat sa UNTV sa ating hiniram na video. Maraming salamat din sa mga bagong visitor sa channel. Huwag kalimutan mag-subscribe at sa aking avid followers, maraming salamat. God bless us all at ingat ang lahat.